tanong natin sa kasamahan natin na si Secretary Larry Gadon kung anong anyari. Hindi kasi, di ba, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Di ba? Anong komento niya? Anong advice niya sa Pangulo? Kasi hindi na-alleviate ang poverty. Bago ang gagawin ng Malacanang, magsasite, magsisitas ng katakot-takot na statistics, data. Hindi naman po nakakain yung data nyo. Hindi naman na ipag-uulam yung statistics nyo. Kahit anong sabihin nyo, ang pakiramdam ng mga Pilipino, sila'y naghihirap. Opo. Ayun naman. Anyway, congratulations din sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi tayo naman parehas, we give credit. Ay, opo. Kasi tumaas. Ang rating. Hindi, tumaas ang bilang ng mga gutom. Ay! Ng mga mahihirap pala. Ito, kahapon lamang ito. Report mula sa Social Weather Station o baka sabihin na naman ng Malacanang, mali ang survey. Dapat sinurvey nung kasasahod lang. Para hindi nila sabihin sila ay mahirap. Opo. Noong Enero ng taong ito, kalahati, 50% ng mga Pilipino ay sinasabing sila ay mahirap. Noong Pebrero, 51% na. Noong Marso, 52% na. Ngayon, Abril, 55% na ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahihirap. Self-rated poverty to, survey ito. Pakiramdam nila to. Kaya huwag niyo sabihin mayaman sila kasi pakiramdam nila mahirap sila. Baka nagda-diet, Hindi. Hindi nyo pwedeng ibahin yon. Anong ibig sabihin yan? Yung akap, yung ayuda, yung kung ano-ano pang tsurbalu niya, na mga dole out nyo dyan, pinamimigay nyo ng pera, sinasabi nyo, tinanggal nyo sa PhilHealth, tinanggal nyo sa PDIC, tinanggal nyo sa AFP modernization, tinanggal nyo sa edukasyon para ipamigay, WIPEC. Naghihirap ang mga tao. Yun lang. Tanong natin sa kasamahan natin na si Secretary Larry Gadon kung anong anyari. Hindi kasi, di ba, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Di ba? Anong komento niya? Anong advice niya sa Pangulo? Kasi hindi na-alleviate ang poverty. Bago ang gagawin ng Malacanang, magsasite, magsisitas ng katakot-takot na statistics, data. Hindi naman po nakakain yung data nyo. Hindi naman na ipag-uulam yung statistics nyo. Kahit anong sabihin nyo, ang pakiramdam ng mga Pilipino, sila'y naghihirap. Opo. Ayun ang mabigat. Paano nyo babaguhin yun? No amount of semantics, no amount of justification, no amount of spin can alter the fact ay na ang mga Pilipino feeling nila naghihirap sila. At ang pinakamataas na proportion na nagsasabing naghihirap sila ay sa Mindanao, 70%. Noong Marso lang, last month lang, sabi nila 60% sa Mindanao mahirap. Ngayon 70%, tumaas ng 10%. Sa Visayas, from 62%, naging 67% na nagsasabing sila'y mahihirap. At sa Metro Manila, from 41%, naging 45% na nagsasabing sila'y mahihirap. At sa Luzon, sa Luzon, 44%. Yan. Opo. Medyo bumaba ng konti. Yun. Ayun ang mabigat. Medyo yan. Anong sasabihin nyo ngayon dyan? Kaya may murang bigas, kaya may achuchu, achichi, achacha. Wala. Anong nangyayari? Anong resulta nito? Unang-una, nalululon sa sugal ang mga Pilipino. Nakakatakot nga. Tamang policy ba yan na ang gobyerno para kumita ng pera ay nagpo-promote ang sugal? Kasi, bakit? Kasi nga naghihirap sila, nagsasapalaran sila sa sugal. Yun na lang ang pag-asa nila na magkaroon ng pera. Ano pa? Eto. Tayo palang Pilipino ay number 1. Saan? Number 1 ang Pilipinas sa ASEAN. Saan po? Sa dami ng scam.
Ay. Bakit marami rin nag-scam? Kasi get rich quick scheme. Sa sobrang kadesperaduhan ng mga Pilipino, pinaka-malaki rito ang mga... Ayan, 3, ASEAN Report, 23-24, yan. Sa 11 bansa sa Asia, kasama na dyan ang Taiwan, Thailand, Japan, Korea, China at Indonesia. Pinakamalaki ang Pilipinas, 36%. Liwanag ng spokesperson. Talagang kulang. Kahit magaling ang spokesperson mo, kung wala, di wala. Di ba? Opo. Hindi mo pwedeng i-explain away na nagugutom ang mga tao. Pag gutom, gutom. Ano sasabihin mo? Oy, boss, kala mo lang yan. O, di ba? Sabi, haka-haka lang daw yung kagutuman. Sabihin mo ito, haka-haka, nagugutom ako eh. Di pa ako makain, haka-haka. Haka-haka pa yun. Yun lang. Nampating na buhay ito. Naglulunok na tayo eh, haka-haka eh. Gutom ka ko. Paano mo gagawing haka-haka eh? Kumaka lang yung sikmura ko, haka-haka. Sabi ng iba, lilipas din yan. O, nalipasan na nga ng gutom. Ay, naman mo, tinatawanan natin pero hindi dapat eh. Kasi nga, ang mga nangyayari dito sa ating bansa, ninanakaw nga, grabe. Hindi napupunta sa mga dapat pagpuntahan yung pera. Yung bibigyan mo ng pera, paulit-ulit na naman tayo, di ba? Nakalagay naman yan sa Biblia eh. Opo. Give a man fish, you feed him for a day. You teach a man to fish, you feed him for life. Ano yung teach a man to fish? Yung mga magsasaka. Sarili. Sikap. Dapat mataas ang ani, mataas ang bili sa ani. Di ba, ang dami nating nakikita yung mga gulay na bubulok lang, walang bumibili. Tinatapon na lang nga sa tabing daan eh. Paano? Hindi madala sa Maynila. May mga nagho-hoard. Di ba? Nangyari sa tiyo ko yan eh. Bumili siya ng pinyahan. Hindi na malaman kung anong gagawin sa pinya. Walang bumibili. Pinamimigay na lang. Bubulok na. Bubulok na. Wala tayong facilities. Kung meron tayong facilities for canning, gagawin natin canned pineapples yan, di na pe-preserve. Yung tomatoes, gagawin tomato sauce, tomato paste. Hindi, nabubulok, walang facilities. Di ba? Yan ang nangyayari sa atin. Paano? Yung infrastruktura, hindi yun ang ginagastusan eh. Anong ginagastusan sa kalye? Ang gagawa ba ng bagong kalye? Hindi. Nilalagyan ng cat's eye. Kasi yun ang malaki kita. Mabilisan. Kasi kung kikita ka man sa kalye, matagal pa eh. Lalatag mo pa yung kalye, di ba? Gagawa ka pa ng plano, o order ka pa ng construction materials, meron ka pang mga truck dyan, meron ka pang pison, meron ka pang cement mixer. Etong cat's eye, order mo yung cat's eye, lagay mo. Ang laki ng tubo, di ba? Diniscuss na natin dyan. Billion agad. Grabe. Anong nangyayari? Walang farm to market roads. Ang transportasyon, wala. Traffic pa. Paano? To each his own. Ito pa, natatawa ako. Sinasabi pa nung mga taga-Malacanang, umaasenso ang Pilipinas. Bakit daw? Ang laki ng sales ng kotse. Ang daming bumibili ng sasakyan. Alam nyo ba, mga kasama, kaya bumibili ng sasakyan yung mga taong yan, walang maayos na public transportation. Alam nyo, eto ang sabi, ang kasabihan na tama naman, hindi maunlad ang bansa na mayroong sasakyan na sarili ang bawat mamamayan. Maunlad ang bansa kung hindi na kinakailangang magsariling sasakyan ang mga mamamayan. Sa Tokyo, pumunta ka. Sa Japan. Yeah. Ako, nakakatagal ako roon 2 linggo. Hindi nagtataksi. Yung mga tao roon, iniiwan ng mga sasakyan nila sa bahay. Bakit? Paano? Ang daling mag-tren. Correct. Ang daling mag-bus. Tama po. Yung tren nila, sari-sari. Kung malayo ang pupuntahan mo, halimbawa, kung dito, di ba, bus. Opo. Yung bus, nakakasikip sa EDSA yan eh.
Halimbawa, ang pupuntahan mo mula sa Parañaque, punta kang Quezon City, ikaw ay mag-JR, yung Japan Rail. Yeah. Yun. Yan Train. may biyahe yun, may mga linya yan. Opo. O ano ang punta mo galing kang Cavite City. Pupunta kang dito sa Pasig. Yeah. Magte-train ka, JR yan. Maglo-local Connect. train ka muna, probinsya, di ba? Opo. Halimbawa, from Cavite City, pupunta ka doon sa Las Piñas, di ba may hub doon? Yung Yes. PTX ba yun? Opo. Oo. Halimbawa yun, may train galing sa Cavite City, level yon. Bago, pagdating mo roon, kung pupunta ka from Las Piñas to Quezon City, JR ka, elevated yon, mataas yun. Yan. Kung ikaw naman ay galing Las Piñas, pupunta ka lang ng Pasay, malapit, magsasubway ka sa ilalim naman ng lupa. Yan. Yun ang bus at saka tricycle nila. Hindi mo na kailangang mag-taxi. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magkaroon ng sariling sasakyan. Napakamahal ng parking sa Tokyo. Yeah, totoo yan. 500 piso isang oras. Oo, mahal ang parking per ora ang pakamahal. Okay. Sasabihin mo, paano pag umulan? Mababasa ako, hindi ako pwedeng hindi mag-taxi. Hindi po, bawat kanto may entrance yung subway. Alam mo naman yun, natagal mo Yes. sa Japan, di ba? Opo, opo. Bawat kanto may entrance. Anong ibig sabihin nun? Papasok ka sa entrance ng metro, nasa ilalim ka na ng lupa. Bilis. Ibig sabihin, malayo yung istasyon. Yeah. Pero naglalakad ka sa ilalim ng lupa. Anong ibig sabihin nun? Pag mainit, di ka nainitan. Ayan. Naka-aircon. Hindi ka mababasa. Pag umuulan, di ka mababasa. Nasa ilalim ka na. Doon ka na lang maglalakad. Lakad-lakad ka ron. Pwede kang bumiling sandwich, pwede kang bumiling magazine, di ba? Yes, yes. Pwede kang bumiling kung ano-ano, alcohol, di ba? May mga tindahan doon sa ilalim. Yun, nagutom ka, bibili ka ng sandwich, nauhaw ka, may vendo. Bawat kanto, may May vendo pindot. machine. Yes. Pindutin. Wala nang sari-sari store doon. Wala na. Di ba? Kailangan mo ng tubig, kape. Kahit Pindot ano. din. Pindot-pindot. Pindot-pindot. Mahilig silang magpindutan doon sa Japan Maraming nagpipindutan doon Pindot-pindot lang ha. Pindot ng pindot. Pindot. O dito, Walay. napakahirap. Magbabas ka, pila ka. Mag-jeep ka, pila ka. Inconvenience. Ang tricycle, hindi naman pwede sa main road. Anong ginagawa ng mga tao? Pinipilit bumili ng sariling sasakyan. Kasi hirap. Oo, kasi may mga sasakyan naman na 600,000, ang down payment mo, let's say 30%, ano naman 30% ng 600? 60, 120, 180. 180,000, mag-iipon sila noon. P-finance nila. Anong epekto? Lalong sisikip ang kalye. Yeah. Wala namang ginagawang bagong kalye. Tapos yung mga luma, hindi tinatapon. Hindi, kasi nga, sa ibang bansa, yung mga luma, hindi mo na pwedeng rehistro. After 10 years yata or something, may mga Yeah. kanya-kanyang patakaran Lalo na yung public utility. Opo. Then yung mga truck dito, ang pupudpud ng mga gulong. Kaya bago dinadaya pa, di ba? Kasi sabi, ang definition ng truck, di ba may truck ban? Ang definition ng truck, more than 3 axles. Ibig sabihin, more than 4 wheels. May mga 6-wheeler, di ba? Apo. 10-wheeler. Yes. Ang ginagawa ng mga ulalo dito sa Pilipinas, mga Pilipino talaga kaya hindi na tayo maasenso, yung malalaking truck na dapat 6 ang gulong, 3 ang axle, tinatanggal yung isang axle sa gitna para hindi pumasok sa truck ban. Anong ibig sabihin noon? Di ba, kaya 3 axle noon mahaba. Kaya kasi may suporta yun Opo. Pagka may load ka, lalagyan mo ng load. Yung load na para sa 3 axle, lalagyan mo sa 2 axle, masisira yun sa gitna ng daan. Yes. Mababali, tutumba, abala, may mamamatay. Yun ang sinasabi ko. Katulad doon, sinasabi na may height limit yung truck. 'Di ba? May vertical clearance. Yes, yes. Kukuha pa ng truck na mas mataas sa vertical clearance. Pagbangga dun sa pedestrian overpass, di ba? Tumilapon yung driver, patay. Yung dala nila, lahat. Yun ang problema kasi nga sa ibang bansa, yung mga malalayo, halimbawa, yung kalakal, dadalhin mo mula rito o mula sa Pangasinan hanggang dito, tren ang nagdadala, hindi na mga truck.
Ang trend po ang pinakamabilis at pinakamatipid na mag-transport ng tao at kalakal. Tama. Na mga trend doon, merong freight train, mga kalakal. Yeah. Merong passenger train. Opo. Oo. Kahit malayo kayo, kahit ang distansya nyo, may bullet train. Yes. Ang bilis, 280 kilometers per hour, walang traffic. Kaya yung babiyahihin mo dito ng mga 10 oras, halimbawa, Maynila, papuntang Tuguegarao. Opo. Papuntang, ano ba yung Naga? Yes. Mga 10 oras yun eh. 3 oras lang. Natutulog ka lang doon, aircon. May pagkain pang nabibili, may CR pa. Diba? Dito, bako-bako. Wala. Ang dami. Magbabas ka rito, mapaihi ka sa gitna ng kalye o worse, may nakain kang hindi maganda, Opo. tiisin mo. Ayun. Hindi, Problema. purutan ka sa salawa. Ikaw muna, baka may kumakain. Sorry po, ha? Ayan. Yun. Bago, anong solusyon ng gobyerno? Gimmick. Gimmick. Dahil malapit ng eleksyon, magbibigay ng di umano'y 20 pesos daw. Yung mga magsasaka mismo, isinusuka yan, sinasabi ng mga magsasaka, gimmick lang yan. Ayan mga mismong farmers, yung mga organisasyon ng mga farmers. Yes. Sabi ng Kilusang Mambubukid ng Pilipinas at Amihan National Federation of Peasant Women, sinabi ay ito lang ay gimmick. Hindi itong solusyon sapagkat hindi naman talaga 20 pesos hindi naman talaga na ibaba. May subsidy. May subsidy. Yun. Kahit kahit yung well-milled rice, Opo. yun tigsi 60 pesos ngayon, ibenta mo ng 5 piso, pwede yun eh. Basta ba, yung difference between 5 pesos and 60 pesos, which is 55, isubsidize mo eh. Kaya mo ibenta yan, pero for how long? Yan. Puro utang na nga itong gobyerno natin o isa-subsidize mo pa yan. Kung ano-anong ginagawa, ang dapat sinubsidize na tinanggalan ng subsidy, yung PhilHealth. Yun na subsidized healthcare yun eh. Yun ang dapat. Aaningin ang bigas na subsidized, hindi ka naman makain, may sakit ka. Hindi ibinabayaran yung pang-hospital mo. Tama. Yun ang mabigat eh. May rice tarification law na ayaw tanggalin. Paano? May nakikinabang dyan sa rice smuggling bago ibibigay sa'yo. Para kang busabos. May 20 pesos na rice, di ba? May tumingin. Kung ano yung 20 pesos na rice. Hindi daw fit for human consumption. Old stock daw. Oh my God. Ewan ko kung may bumili ng 20 pesos na rice. Kasi Talaga? hindi pa nationwide. Limitado lang sa Visayas at may Mindanao ba? Wala yata, Wala. Visayas. Alam mo Visayas kung bakit lang. Visayas? Kasi tingin nila matatalo sila ron eh. Kasi buwisit sa administrasyon. Yung mga kababayan natin na sa Visayas eh. Di ba kausap natin yung mga Bisaya kahapon, National Convention ng Citizens Crime Watch. Opo. Asar sila sa administrasyon. Kaya tumataas yung rate. Ito ba si Bongo, number 1 bigla. Si Bato, pumasok. Dati si Bato, nanghihingalo yung kandidatura. Biglang pumasok sa winning circle. Yun Si ang Ipe, striking distance. Si Marcoleta, striking distance. Opo. Gabuhok na lang.